At ayun nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mindas TV, at ang pag-uusapan na naman natin ngayong araw na ito ay itong mga kumakalat sa social media na kalaban ng mga Duterte dahil pati ang nakita nilang blue passport ni Kitty Duterte ay ini-issue nila. Naman, palaman. Ano ba? Oh. Dahil ayon sa ibang mga kalaban ng mga Duterte, si Pangulong Duterte daw ay kontra niya ang Amerika, pero ang anak niyang si Kitty Duterte ay US citizen. Ayan ho. Hindi ho pare-pareho ang ugali ng bawat pamilya. Hindi ho pare-pareho ang mga patakaran ng bawat pamilya sa kanilang mga tahanan. May mga pamilya ho na mga liberated. May mga pamilya ho na may kanya-kanya silang, o bahala kayo, anong desisyon nyo, sa inyo yan. O, diba? So, ganun nangyayari kay Pangulong Duterte dahil bakit niya papakailaman kung gusto ng anak niya na maging US citizen? Eh, kung gusto ni Hanilet, na nanay ni Kitty Duterte na American citizen yung anak niya. O, diba? Bakit? Magulat kayo kapag si Pangulong Duterte ang na-find out ninyo na US citizen pala. Anak ng mga teting to, mga buang na ito, oh. Oh, ayan kayo, sinasabi ko sa inyo, ha. May ma-issue lang kayo sa mga Duterte talaga, kahit ano na lang. Baka sa susunod yan, patay yung salawal ng mga Duterte, i-question nyo rin, ha, kung saang made. Alam nyo, yung ginagawa nyo, inggit lang yan. Kasi si Kitty Duterte pwedeng lumibot sa buong mundo na hindi niya kailangan mag-apply ng visa kasi blue passport ang hawak niya. Inggit lang yan. Ipaligo nyo yan para matanggal yung inggit sa katawan ninyo. Crab mentality talaga ang nananalaytay sa mga dugo at mga laman ninyo. Ayan. Kaya, umaasa pa kayong aasenso ang mga buhay natin. Sa ganyan mga ugali. Kagaya ko, sa akin, ang kapatid ko nakatira sa Amerika, US citizen. So, ibig bang sabihin, kapag ako ay may hindi, pag ako ay may mga certain na hindi sang-ayon sa pamamalakad ng Amerika, ibig sabihin, sasabihin ko yung kapatid ko na dapat hindi ka mag-American citizen? Ganun ba yon? Kababaw na mga utak ninyo. Actually, sa mga ganitong usapin kay Kitty Duterte, wala kayong magagawa. Buhay ni Kitty yan. Hindi nga pinapakailaman ng tatay niya. Kayo mangingialam. Gagawa lang kayo ng issue para idikit nyo si Kitty Duterte sa pagiging American citizen niya doon sa tatay niya na kontra sa Amerika. O ano ang problema doon? Dahil politiko ba si Kitty Duterte? Hindi naman politiko si Kitty Duterte para idikit ninyo yung issue ng political thinking, political differences ni Pangulong Duterte diyan sa Amerika. Eh kung yun ang kanyang pananaw ni Pangulong Duterte sa Amerika, edi so be it. Yan ang kanyang pananaw eh. Yan ang kanyang punto de vista sa nakikita niya sa pamamalakad diyan sa Amerika eh. Ngayon, bakit niyo ididikit ang pagiging American citizen nitong ni Kitty Duterte? Anong bearing? Eh ayon dito sa programa ng Iglesia ni Cristo na sino ba tong dalawang mamang ito? Ayan, nakadikit sa inyong nakadikit tuloy. Naka-layover sa inyong screen ang photo ng broadcaster ng Net25 na sila ang nagsabi na 2016 pa lang ata sinabi na yan ni Pangulong Duterte na US citizen ang anak niya. Ayan ho, ha. Kahit hindi pa niya sabihin, wala kayong pakialam. Pati ba naman yan papakailaman nila? Oh, kayo ba pag gusto nyong nasa tamang edad na kayo, gusto nyong pumunta sa ibang bansa tapos sasabihin ng tatay nyo ayaw nyo, susundin yung tatay nyo, susundin yung nanay nyo, kung ang nakikita ninyo yun ang solusyon para buhayin nyo sila at yun ang makakatulong para maitayo nyo at mataguyod nyo ang pamilya ninyo, yun ba yun? Mga buang. Iba ang politika sa personal na patakaran ng bawat pamilya. Ayan ho. Kung sa ibang tao dyan na nagsasabi na bakit si Pangulong Duterte kontra sa Amerika pero ang anak niya American citizen, huwag nyong idamay ang inyong ideology sa ideology ng mga Duterte dahil magkaiba kayo ng ideolohiya.
Si Pangulong Duterte is isang politiko. Si Kitty Duterte, isang pribadong tao. Ayan ha, hindi siya politiko. O, ayan ha, malinaw yan. Malinaw pa yan sa tubig ulan. Malinaw pa yan sa tubig kanal dyan sa tabi ng mga bahay ninyo. Sa imburnal ng mga tabi ng bahay nyo. Ayan. May makuda lang kasi. At eto pa kabayan na ang pag-uusapan natin itong si Sia na attorney Christian Sia na tumatakbong congressional candidate diyan sa Pasig City. Di ba nga nung mga nakarang araw siya ay pinatawag ng COMELEC dahil pinadalan siya ng show cause order kung bakit niya sinabi yon at bakit hindi siya dapat patawan ng disqualification. O di ba nag-public apology siya. Di ko lang sure kung totoo ito or legit itong nakapost sa Facebook, no? Na ang sabi di umano nito ni Attorney Sia wag po kayong magalit sa akin, magalit po kayo sa gumawa ng video. Ang nakita lang sa video yung sinabi, pero yung reaction ng tao hindi nakita na tumawa, yun lang ang purpose ng joke. Kaso nga ho, hindi joke yun. At saka hindi naman kayo komedyante. Ano kayo si Tekla? Bakit gagawin mong joke yung mga ganyang bagay? Pwede ka naman gumawa ng ibang joke na hindi related, na hindi makaka-offend sa ibang tao. Ito ang eksaktong sinabi niya, ya. Huwag po kayo magalit sa akin, magalit po kayo sa gumawa ng video. Ang nakita lang sa video yung sinabi, pero yung reaction ng tao na hindi nakita na tumawa, yun ang purpose ng joke. She said addressing critics. Ayan. Sia explained that his intention was not to offend but rather to shock the audience in order to gain their attention, particularly when discussing his platforms. Ayan. Pag nagsasalita ako, typical mahaba na dahil nakapagsalita na lahat ng slate daw. So yung mga tao na iinip na ayaw na daw makinig, so ginugulat ko lang ng joke, so yung attention na pupukaw, he said. Despite his defense, Sia issued an apology to those who were offended by his words. Nakasakit sa aking sinabi, humihingi po ako ng taos-pusong dispensa, he said. Meanwhile, the Commission on Elections or COMELEC announced that it would not let the incident pass without further action, urging candidates to elevate the level of campaigning and to refrain from using humor that could be deemed disrespectful. Ayan ho. Iba kasi yung tsaka sa itsura niya, hindi naman siya yung tao na komedyante. Iba kasi yung tira ng mga talagang komedyante na tao na pag nagsalita pa lang, magigets mo na nagjo-joke. Pero yung gagamitin mo yung mga nireregla, mga ganyan-ganyan, makikisiping sa akin, that is not a joke. That is a discrimination doon sa mga single wife, single mom. Parang ang baba naman ang tingin nito sa mga ganong klaseng tao. Sa sinasakupan nila, sa lagay na yan, hindi pa ho siya, nauupo siya pa lang, ay nangangampanya, nanliligaw pa lang siya sa taong bayan dyan sa Pasig City, pero yan na ho ang kanyang bukang bibig. At nalaman ko pala, itong si Attorney Sia, kalaban pala ito ng mga Soto, ni Vico Soto, ng grupo ni Vico Soto, dahil ibang grupo itong si Attorney Sia na bibilang. Kaya nga nakita ko ibang video niya, tinitira-tira niya pala itong si Mayor Vico na wala naman daw pinatayong eskwelahan, wala naman daw pinatayong ano ba yun? So, sa kakaganyan-ganyan ni Sia, siya din ang naglaglag sa sarili niya dahil sa katabilan ng bunganga niya. Ayan.